Manatili po tayo sa pagkakatayo at atin pong pakinggan ang pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan po sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talatang 15 hanggang 16. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Tayo pong lahat ay tumungo at tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, sa umagang ito, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat at nagsumasamba sa iyong banal na pangalan, sa iyong patuloy na kabutihan, sa iyong patuloy na pag-ibig at biyaya na iyong ipinararanas sa iyong mga anak. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa napakagandang umagang ito na muli kami haharap sa iyo upang sumamba sa iyo at makinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy po namin dalangin na pagdapatin mo po ang bawat isa sa amin upang ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri ay magiging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Dinisin mo po Panginoon, ang iyong banal na dugo. Patawarin po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan upang kami ay magiging kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Panginoon, sa umagang ito, patuloy po naming dalangin. Ipagkaloob mo po, Panginoon, sa amin ang karunungan nagmumula sa iyo upang maunawaan ang iyong mga salita, upang ang mga salitang ito ay patuloy na tumimos sa aming puso at isipan at patuloy na magpatatag ng aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyong banal na pangalan. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pagsamba. At sa umagang ito ay sa iyo namin ibinibigay patuloy ang lahat ng papuri at luwalhati sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristong aming tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po sa ating mga kapatid. Tayo pong lahat ay sa umagang ito ay patuloy na sasamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Sa umagang ito, mga kapatid, ang ating topic sa umagang ito ay tungkol sa Build to Disciple, na kung saan ay meron po tayong topic sa umagang ito na fellowship, na kung saan ito ay nakaayon pa rin sa ating national team na Build to Disciple. Ang ating pong talata na ating pag-aaralan ay matatagpuan po sa Efeso, Kabanata 4, talatang 15 hanggang 16. Atin ulit babasahin, mga kapatid. Ang sabi po dito, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay na mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat isa, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Mga kapatid, let me ask you, what are the oldest corporations in the Philippines you can think of? Ano po? Sa palagay ninyo, ano po yung sa Pilipinas, ano po yung pinakamatandang korporasyon na naiisip ninyo? Ano po? Bibigyan ko po kayo ng 3 korporasyon na sikat. Una po, mga kapatid, ang Ayala Corporation, na kung saan ito po ay na-establish noong 1834. Ang tagal na po, di ba? 1834. Ito po yung pinaka-background ng Ayala. Sabi, Makati will not be a prosperous now without Ayala Corporation. Hindi po magiging matagumpay, mayaman ang Makati City kung hindi dahil sa Ayala Corporation. Fresh off the boat from a small town called Ayala in Spain, Antonio de Ayala teamed up with Domingo Rojas to establish a house that would venture into agriculture, manufacturing, trading, mining, and distillery. Eventually, the partnership expanded into creating bridges, offering tramway services, among others. After the World War II, the company grew bigger and diversified its investment. As of today, ang Ayala po, mga kapatid, has stakes in real estate. Sila po ay nag-engage sa real estate, banking, telecommunications, utilities, healthcare, automotive, business
process outsourcing. Pero ang sikat mga kapatid sa ating Ayala ay sa real estate banking. Real estate and banking telecommunications at sa utilities. Ang pangalawa mga kapatid, na pinaka-oldest corporation na natayo sa Pilipinas ay ang Manila Times. Alam niyo na itayo ito noong 1898. At ito po mga kapatid ang background ng Manila Times. The Manila Times was once the driving force in Philippine journalism. It started by American businessman Thomas Gowan in 1898. It was first bulletin that carried English cable news in the country. The first few decades of its existence saw the Times changing ownership, with former Philippine President Manuel L. Quezon being one of the people who briefly owned the daily. The newspaper ceased publication in 1930 and only went back to circulation after the war, with the Roses family operating the paper until the martial law. After another period of transition, it ceased operations in 1999. Pero mga kapatid, bumalik siya noong 2001 under the management of Dante Ang. Si Dante Ang isang sikat na businessman din mga kapatid. Hanggang ngayon, ang Manila Times ay nag-exist pa din. From the time it was established in 1898. Ang pangatlo mga kapatid, isa pa rin sikat na korporasyon. Ang San Miguel Corporation na na-establish noong 1890. Sabi po rito, whatever you do, wherever you go, you will find one product produced by San Miguel Corporation. Kahit saan ka pumunta, kahit saan kang grocery pumunta, kahit saan kang mall pumunta, nariyan lagi ang produkto ng San Miguel Corporation. Okay? After all, it's the biggest publicly traded food and beverage corporation, not just in the country, but in the Southeast Asia as well. Starting in 1890, nag-start siya as a brewery of the world-famous San Miguel beer. The company exported scrap to Shanghai, Hong Kong, and Hawaii in the beginning of the 20th century, sealing its fate as one of the most sought-after beers in the country. The company expanded its portfolio to food and eventually other non-food industries like power, utilities, mining, energy, tollways, and airport. In 2013, mga kapatid, ang kumpanyang ito ay nakapagtala ng $1.195 billion na kita. Ito po'y ayon sa report ni Dino Marie Testa. Mga kapatid, sa tatlong kumpanyang ito na akin nabanggit, hindi lang po ito, marami pong kumpanya na nag-exist na matagal na, na-establish matagal na, pero hanggang sa ngayon ay nagiging matatag at nagiging maunlad at matagumpay. Mga kapatid, ang tanong, ano kaya yung sekreto ng mga kumpanyang ito? Bakit sila naging matatag at matagumpay? Sa kabila na sila'y matagal nang na-establish at hanggang sa ngayon ay nananatili silang maunlad at matagumpay. Isa po sa pag-aaral ng mga eksperto, ang kanilang sekreto ay teamwork. Amen po ba? Teamwork o sa tamang samahan at paggawa. The success of the business depends not only on a single person. You should realize that a company cannot be run by just one person. With a great teamwork, positive things are bound to happen. Napakalaga mga kapatid ng teamwork. Dito nakasalalay ang pag-unlad, ang katagumpayanan ng isang kumpanya o ng isang negosyo. Alam niyo po ba mga kapatid, na merong isang organized body of people na far existing pa sa mga kumpanyang ito. Hindi po siya natayo noong 1890, hindi siya natayo noong 1898, hindi siya natayo noong mga Spanish time. Ano po ang binabanggit ko rito? It was established 1,000 years ago. Alam niyo po ba kung anong yung tinutukoy ko? Ang tinutukoy ko po mga kapatid, the Church of our Lord Jesus Christ, ang pamilya ng ating Diyos. We all know mga kapatid that we are His church. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, ang lahat ng kumikilala sa Kanya bilang Kanyang Panginoong Diyos at tagapagligtas, ay maituturing na Kanyang
iglesia o kanyang pamilya. Na kung saan si Kristo ang ulo at ang kanyang katawan ay tayong mga mananampalataya. Ngayong umaga mga kapatid, this morning, the Bible will teach us kung paano natin mapapanatiling matatag, paano natin mapapanatiling malusog yung body of Christ, yung katawan ni Kristo. In order to keep the body of Christ strong and healthy, we must have a right fellowship with our fellow believers. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Na upang mapanatili nating matatag, mapanatili nating malusog yung katawan ni Kristo, yung iglesia niya, dapat meron tayong right fellowship with our co-believers. Amen po ba mga kapatid? Ito po yung body of Christ. At meron din dapat tayong right fellowship with the head, which is our Lord Jesus Christ. Ngunit paano ho tayo magkakaroon ng right fellowship with the body of Christ as well as with the head of the family, or head of the church, which is our Lord Jesus Christ? How? Una sa lahat, itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan that we need to live daily in the spiritual unity we have as members of God's family. Amen po ba mga kapatid? Ito po yung sinasabi sa verses 1 to 6. Kailangan nating mamuhay sa araw-araw sa pagkakaisang espiritual na meron tayo bilang mga miyembro ng pamilya ng Diyos. Ano pong sabi mga kapatid sa verses 4 to 6? Kaya't ako na isang bilanggo, dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gayang ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Verse 3, sikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Verse 4, may iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may isang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. In verses 1 to 6, mga kapatid, Paul is stressing our need to live daily in the spiritual unity we have as members of God's family. Pansinin po natin mga kapatid, yung talatang 5 to 6. Sinasabi po ni Pablo rito na dapat tayong mamuhay sa iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat dahil sa isang banal na pagkatawag sa atin ng Diyos. Nang tinawag po tayo ng Diyos, bagamat sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang oras. But we were equally we were experience His endless love and gracious forgiveness. Amen po ba mga kapatid? Tinawag ko tayo sa iba't ibang pagkakataon. Pero, bagamat tinawag ko tayo, magkakaiba. Equally, we were experience His endless love and gracious forgiveness. Lalong higit mga kapatid, yung biyaya ng pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba mga kapatid? At hindi lang po yung mga kapatid, we were justified and made holy before God. Tayo po'y ginawang matuwid at ginawa tayong banal sa harapan ng Diyos. Binigyan ho tayo ng brand new life. At alam ko mga kapatid, lahat ng ito, dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo, ito po'y ating naranasan. Amen po ba? At bilang mga anak ng Diyos, kinikilala po natin na meron tayong iisang Diyos at Panginoon at dahil dito, nararapat din tayo na magkaroon ng iisang diwa at layunin. Tulad po ng pinahihiwatig ni Pablo rito, yung mga katotohanan ito, mga kapatid, na meron tayong iisang Diyos at Panginoon, ito rin dapat yung magbigay sa atin ng inspirasyon upang mapalago sa ating buhay yung mga bagay na dapat nating palaguin. Ano po yung mga bagay po nating palaguin sa ating buhay? Yung ating pagpapakumbaba, yung ating pagiging mahinahon, yung ating pagtatyaga, yung ating pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya. At yung ating relasyon at yung fellowship natin sa nag-iisang Panginoong Diyos.
yung ulo ng iglesia, dapat po rin nating mapanatiling matatag ito. Minsan, mga kapatid, di natin maipadama sa ating kapatid yung walang hanggang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Kasi, bakit po? Kasi minsan, napapabayaan po din natin yung fellowship natin kay Lord. Nararanasan niyo po ba yung mga kapatid? Hindi natin maiparamdam sa ating kapatid, sa ating kapwa, yung pag-ibig ng Diyos. Dahil yung ating relasyon sa ating Panginoon, napapabayaan natin. Dapat nating mapalalim, mga kapatid, yung pagkilala natin sa Diyos at yung ating relationship at fellowship sa Kanya. Upang ito ay lalong lumago, ito ay lalong tumatag, at sa pamamagitan nito, maipapadama naman natin sa iba yung pag-ibig na ipinapadama ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maipadama natin sa kanila na mahal natin sila, na mahal sila ng Diyos. Ano po? Maipadama natin sa Kanya yung pag-ibig na ipinadadama natin sa Kanya, na kaya natin silang pagtiyagaan. Ano po? Kaya natin silang tulungan sa lahat ng panahon at hindi tayo magsasawa. Ano po? Ito po yung una. Ano po? Ang una, mga kapatid, na upang magkaroon tayo ng right fellowship with the Lord, una, we need to live a daily in the spiritual unity we have as members of God's family. Ang pangalawa, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng right fellowship, we have to enjoy the abundance of gifts as members of God's households. Napatatagpuan po natin sa verses 7 to 14. Ano pong sabi? Kailangan nating tamasahin ang kasaganaan ng makaloob bilang miyembro ng sambahayan ng Diyos. Ang sabi po sa verses 7 hanggang 11, ang sabi po dyan, ang bawat isa sa ating nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niya, bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya ring namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sanglilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may maging propeta, ang iba na may maging ebanghelista, ang iba na may mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Verse 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Verse 14, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang kautusan, katusuhan at panlilinlang. Mga kapatid, particular sa verse 7, sinasabi po rito, ang bawat isa'y nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ano po yung regalong ito? Ano po yung kahalagahan ng kaloob ng biyayang ito ng ating Panginoon? Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na mayroong gawain o ministeryo na pinagkaloob ang Diyos sa bawat isa sa atin ayon sa kanyang biyaya? Amen po ba, mga kapatid? Lahat tayo. Binagyan niya ng tanging kaloob, tanging gawain o ministeryo. At ang ministry o gawain ito, mga kapatid, ay nangangahulugan lamang na service o ito'y tumutukoy sa paglilingkod. Ang sabi po ni Jesus Christ doon sa Mark 10:43, but whoever would be great among you must be your servant. Kung gusto mong maging dakila, kung gusto mong maging dakila, dapat marunong ka munang maglingkod. Amen po ba? Maging alipin ka muna. Kung gayon, ano po ang ipinapahiwatig ni Pablo rito? Na kung tayo po ay kabilang sa pamilya ng Diyos, may gawain po na ipinagkatiwala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Meron pong gawain ng paglilingkod na ibinigay at ipinagkaloob ang Diyos sa bawat isa sa atin. At sa paglilingkod itong, mga kapatid,
ito, sa paglilingkod na binabanggit ng ating banal na kasulatan, meron po tayong dalawang prinsipyo na makikita. Ano po yung unang prinsipyo? First, the work of the ministry is both expressed in and nurtured by the church leaders. Amen po ba? Makita po natin sa verses 12, 11 and 12. Una, ang gawain ng ministeryo ay kapwa ipinapahayag at ano po, inaalagaan o pinangangalagaan ng mga leader ng iglesia. Tulad po ng isang kumpanya. Ano po? Upang maging matagumpay ang isang kumpanya, upang maging matatag, dapat may leader na nagpapatakbo. Amen po ba? Tama po ba? Sa church, meron ding mga leader na itinalaga ang Diyos para maglingkod at mag-alaga sa body of Christ. Makikita po natin ito sa talatang 11. Ano po yung mga binabanggit na church leaders? Mga apostol, mga propeta, mga evangelista, pastor, mga guro, at iba pa. Ang leadership na ito, mga kapatid, ay ilan lamang sa makaloob na ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang church. And these leaders ay pinagkatiwalaan na protektahan at alagaan ang pamilya ng Diyos. At ano po mga kapatid? At sanayin ang iba para sa parehong gawain. Sino po ang paglilingkuran ng mga church leaders nito? Ang mga anak ng Diyos. Ang body of Christ. Bakit po? Ang sabi po sa banal na kasulatan, upang ihanda sila sa paglilingkod sa ikauunlad ng iglesia. Amen po ba mga kapatid? Sa verse 12, ito po yung tinanggal nito, yung maling konotasyon, na ang nagmiministeryo lamang ay mga pastor at mga manggagawa. Ibig sabihin mga kapatid, sa verse 12, ang ministeryo o ang gawaing paglilingkod ay inilaan para sa lahat ng kaanib ng iglesia. Na ang lahat ng sinuman, ang lahat ng anak ng Diyos, ay dapat magpasailalim sa pagsasanay ng mga leaders upang ihanda rin sila sa parehong gawain. Ang problema mga kapatid, marami po, ang ayaw magpasailalim sa pagsasanay ng ibang leader. Sapagkat gusto po nilang sila ay maging leader din. Pero hindi po yun mga kapatid. Ang dapat po nating maging attitude bilang mga anak ng Diyos. May mga leader na kung saan ay magsasanay sa bawat isa sa atin upang ihanda rin tayo sa parehong gawain. At kung handa na tayo naman ang magsasanay sa iba upang yung iba nating mga kapatid ay handa rin natin sa parehong gawain. Ano po yung pinaka-goal dito? Ang sabi po sa banal na kasulatan, para sa ikauunlad ng iglesia. The second, mga kapatid, the principle na makikita po natin sa verse na ito, that the work of the ministry has its goal. Amen po ba? Ano po yung goal nito? The maturing of the church according to the standards of Jesus. Makikita po natin sa verse 12b hanggang 14. Ang pangalawang prinsipyo po makita po natin sa mga talatang ito ay yung gawain ng ministeryo ay may layunin. Ano po yung layunin? Ito po yung pagpapalago ng iglesia ayon sa pamantayan ni Jesus. Mapapansin po natin mga kapatid, sa verses 12 hanggang verses 14, hanggang verses 16, makikita po natin yung growth-related words. Ano po yung mga growth-related words? Building up, mature manhood, measure of the stature of the fullness of Christ. No longer children. Grow up. Grow. Build itself. Or build itself up. Ano po yung makikita natin? All these words are growth-related. Meron itong kinalaman sa paglago. Amen po ba mga kapatid? Ang goal mga kapatid ng pagsasanay ng mga leader ng iglesia sa mga tao sa loob ng body of Christ ay upang palaguin, upang patatagin ang body of Christ, walang iba ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo na binubuo mga kapatid ng mga mananampalataya. Sa mga talatang ito, ating pong makikita at binibigyan diin at importansya po ni Pablo ang paglago at pagtatag
pagdating po sa paglago, hindi binibigyan ng emphasis ng Biblia ang numerical growth. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? That growth has not something to do with numerical growth o paglago sa bilang. Ito ay pangalawa lamang sa mas mahigit na mas mahalagang kahulugan ng paglago. At alam niyo po ba mga kapatid, ang palagong ito? Ito yung paglagong spiritual. Ano po? What kind of growth? Ito po ba yung growth in handling our money better? Ito po ba ay tumutukoy doon sa pagtayo wise na sa paghawak ng ating mga tinatangkilik? O tayo ay lumalago bilang mga mabubuting magulang? Lumalago tayo sa ating paghawak sa ating o paghandle sa ating emotional baggage? O tayo nagiging more involved sa community? O na tayo nakaka-acquire ng mas maraming biblical knowledge? Maaari. Pero hindi po ito yung tinutukoy ng ating banal na kasulatan. Ano po yung tinutukoy ng ating banal na kasulatan ng paglago? Ang paglago ay yung little by little magiging kawangis natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba, mga kapatid? Growing to become more and more like Jesus. Ayon po kay John Calvin, na isang theologian, ang komentary niya sa verse 13 ay ito. It was the apostles' intention to explain what is the nature of true faith. And what it consists. Ano raw yung tunay ng panampalataya? That is when the Son of God is known. Kapag naipakilala mo kung sino talaga ang anak ng ating Panginoong Diyos. To the Son of God alone, faith ought to look. Ano po? Sa anak lamang ng Diyos, sa ating Panginoong Kristo lamang, matatagpuan ang tunay na pananampalataya. Ano po? At sa Kanya lamang dapat tayo magtiwala. In Him it rests and terminates. It rests and terminates. Sa Kanya ito nagsisimula at sa Kanya ito nagtatapos. Ang sabi po rito, if it proceeds further, kapag ito po ay lumayo sa ating Panginoon Kristo, hindi na po ito maituturing na pananampalataya, but a delusion. Amen po ba mga kapatid? Ang ibig sabihin mga kapatid, ang pananampalataya ay dapat nakasentro lamang sa ating Panginoong Jesucristo at wala nang iba pa. Amen po ba? At ito, dito sa bagay nito, dapat tayo lumago. Yung tunay na pagkilala natin sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba mga kapatid? At ito yung tunay na paglago na binabanggit ng ating banal na kasulatan. Ang pangatlo mga kapatid, papaano tayo magkakaroon ng right relationship or right fellowship sa ating kapwa-nanampalataya ay ito. Each member should be interconnected and interdependent with each other. Each should be connected with the head and each should do his or her part properly. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Ang bawat miyembro ang dapat miyembro ay dapat magkakaugnay. At dapat dependent sa isa't isa. Dapat din konektado sa ulo ng iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At dapat din gawin ng bawat isa ng maayos ang kanyang bahagi o tungkulin. Aramong sabi sa verses 15 hanggang 16. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ang tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang gawain ng ministeryo, mga kapatid, ay dapat isinasagawa ng bawat bahagi o miyembro. Amen po ba? At ginagawa nila ito ng maayos, ang kanilang mga bahagi. Tulad po ng isang katawan ng tao, ang paglaki nito ay nakasalalay po mga kapatid sa bawat bahagi ng katawan na gumagawa. Kung ikaw ay tunay na isang Kristiyano, dapat mong maunawaan at kailangan mong maniwala na meron kang isang bahagi na dapat mong gampanan. Sa ilang kahulugan mga kapatid,
ang kalusugan po ng katawan ay nakasalalay sa iyo. Amen po ba? Nakasalalay sa iyo yung kalusugan ng katawan ng isang iglesia. Ayon po sa taga-Efeso 4:7, binigyan ni Jesus ng kaloob ang mga leader ng church. Ngunit ayon sa biyaya ay ibinigay ito sa bawat isa ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Ano pong purpose? Upang mapalago ang ating pisikal na katawan. At kailangan po, mga kapatid, upang maging malusog yung pisikal na katawan, ano po, sa atin, tulad po natin, dapat po kailangan nating kumain. May po ba? Kung hindi tayo kakain, hindi ho tayo lalakas, hindi ho lulusog ang ating katawan. Pero paano ho natin gagawin yung pagkain? Dito po natin makikita yung interconnection, yung pagiging dependent ng bawat bahagi ng ating kawan. Bago ho kayo pumunta sa kusina, dapat ho kayo maglakad. Amen po ba? At kapag nakita niyo yung pagkain, sa pamamagitan ng inyong mata, dapat iayos niyo yung pagkain sa pamamagitan ng inyong kamay. At para ho kayo makakain, dapat yung pagkain, isusubo ng inyong kamay sa inyong bibig. Amen po ba? At yung bibig, ano pong dapat gawin para makarating sa kanyang tiyan, yung pagkain? Dapat niya itong nguyain. At yung tiyan o yung stomach, mga kapatid, para matanggap ng katawan yung nutrients mula doon sa pagkain, dapat niya itong tunawin. Amen po ba, mga kapatid? Ano pong ibig sabihin nito? Ang bawat bahagi ay may isang bahagi na dapat gampanan. Ano po? Para sa paglaki ng katawan. At ang bawat bahagi ay makikita natin na magkakaugnay at nagdedepende sa isa't isa. Sa ating paggawa at paglilingkod, sa pagtupad po natin ng ministeryo na ipinagkatiwala sa ating Panginoong Diyos, dapat po natin itong ginagawa ng maayos. Amen po ba? Ginagampanan po natin ito ang ating tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At hindi lamang yung mga kapatid, dapat po natin ginagampanan at ginagawa yung ministeryo properly o maayos. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Kasi kapag ginawa ho natin properly o maayos yung tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng church, makikinabang ang buong katawan ni Kristo. Amen po ba? Ang magbe-benefit, mga kapatid, yung church. Ano pong sabi ni John Calvin? If we wish to be considered members of Christ, let no man be anything for himself, but let us all be whatever we are for the benefit of each other. Amen po ba, mga kapatid? Upang ma-consider, mga kapatid, na tayo talagang kaanib ng isang katawan ni Kristo. Anong sabi? Dapat maging kapakipakinabang tayo sa ibang kapatid. Amen po ba? Ang tanong, mga kapatid, sa iyong pagtupad ng iyong ministeryo, o tumutupad ka ba sa iyong ministeryo? O kung tumutupad ka man sa iyong ministeryo, nagiging pakipakinabang ba ang iyong ginagawa para sa iyong kapatid? O ginagawa mo lang ito para sa iyong sarili? O ito'y bunsod lamang dahil ito'y tungkulin na ipinagkatiwala sa iyo? Parang ganun lang, na-oblige ka lang para gawin ito. Ang gawain po ng bawat miyembro ng pamilya ay epektibo kung ang bawat bahagi po ay gumagawa ng maayos. Hindi lang po sapat na magpakita tayo. Amen po ba? It is not enough that we show up. Hindi rin sapat na magkaroon tayo ng tamang motibo sa ating pagtupad ng ating gawain. Ano pong sabi sa banal na kasulatan? Dapat po ginagawa natin to ng maayos. Amen po ba? Hindi basta na lang. Basta mairaos na lang. Dapat yung ating paggawa, yung ating paglilingkod, ito yung pinaka-best para mapapurihan natin ang ating Panginoon. Amen po ba? At alam niyo po ba, ang purpose ng ating Panginoon upang sa ganon, makinabang yung buong bahagi ng katawan ni Kristo. At paano po tayo gumagawa ng maayos? Ano pong sabi sa verse 15? Nagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Ginagawa po natin ang ating gawain sa diwa ng pag-ibig. Dahil mahal natin ang Diyos, dahil mahal natin ang ating kapwa mananampalataya,
ginagawa po natin ito ng buong pag-ibig, ng buong may katyagaan. Amen po ba mga kapatid? Natutuwa po ako mga kapatid sa ating mga miyembro ng ating praise and worship. Ano po? Natutuwa rin po ako sa sa ministeryo, sa pagtupad sa ministeryo ng ating multimedia team. Ano po? Bakit mo mga kapatid? Sa bagamat mahirap yung kanilang ginagawa, ano po? Kinakailangan nila mag-edit, 12 hours, i-render po nila yung lahat ng video recordings. Kinakailangan isa-isa, ilalagay po nila yung PowerPoint na babanggitin ng speaker o yung kakatahin ng praise and worship. Ano po, kinakailangan mag-ensayo sila, pag-aralan nila lahat ng technicalities. Ano po? Pero mga kapatid, ano po ang nakikita natin sa na? Ginagawa po nila ito ng buong tiyaga. Bakit po mga kapatid? Dahil mahal nila ang ating Panginoon at mahal nila yung tungkulin na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. At alin pa, mahal nila yung ating mga kapatiran, yung mga kapatid. Bakit po? Kapag ginawa nila ng ayos, ginawa nila na maganda yung kanilang tungkulin, ano po? Sino po ang makikinabang? Tayo pong mga anak mananampalataya. Ano? Dahil makikita natin na maganda yung produkto, kinalabasan ng kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Mga kapatid, paano sa palagay mo ang mga pastor, yung mga guro na nagsasanay sa mga anak ng Diyos? Ano po? Sila po'y nagsasalita, sila po'y nagtuturo sa diwa ng pag-ibig. Imagine niyo pa mga kapatid, ano po ang mangyayari kung ang lahat ng anak ng Diyos ay nasanay ng mga pastor at mga guro. At sila sa kanilang pagsasanay, sila po'y naging matatag sa paglingkod. Ano pong magiging mangyayari? Lahat po magpapahayag ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig sa isa't isa. Di po ba mga kapatid, very napakaganda at kahangahangang tingnan kung ang lahat ay naging matatag dahil sa pagsasanay at ang lahat ay nagsasalita, nagpapahayag ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, ay talaga pong magiging matatag at magiging masigla ang isang iglesia. Alam niyo, magagawa natin ang mga ito, ang paggawa magagawa natin ang lahat ito kung ang paggawa natin sa ating mga gawain ay magkakaugnay. Amen po ba? Kung tayo gagawa na konektado sa isa't isa, ano po, magagawa natin ito para sa kabutihan at kapakinabangan ng iba sa pamamagitan ng pagpapahayag po natin ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Amen po ba? At isa pa mga kapatid, magagawa natin ang lahat ng ito sa diwa ng pag-ibig, magagawa natin na maging konektado sa ating kapwa mananampalataya if we are connected sa ulo ng iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng ating Panginoon, I am the vine, you are the branches. Ano po? Ako ang puno at kayo ang mga sanga. Wala kayong magagawa kung hiwalay tayo o ako sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, wala tayong magagawa. Hindi po natin magagawa ang lahat ng ito if we are not connected, if we don't have fellowship with the head of the body of Christ, or the head of the church, who is our Lord Jesus Christ. Ano po yung challenge, mga kapatid, sa umagang ito sa bawat isa sa atin? Ang mga talatang ating pinag-aralan sa umagang ito ay nagpapahayag ng mahalagang bagay. Kung meron po tayong tamang fellowship sa head of church, ang ating Panginoon at sa ating kapwa mananampalataya, sa body of Christ na kung saan ay ginagampanan natin ang ating gawain o ministeryo, ito'y tiyak na magpapatatag ng katawan ni Kristo. Pinatatatag nito ang ating kapwa mananampalataya at pinalalago ito ang iglesia. Ngunit ang paglago at pagtatag ay nangyayari lamang kapag ang bawat bahagi ay kabahagi at gumagawa ng maayos at nagpapahayag ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Sa pagpapahayag po ng katotohanan, ang hamon po sa atin ni Pablo, magkaroon po tayo ng desire na malaman yung katotohanan. At ano po yung katotohanan ito na binabanggit ni Pablo? Ang salita ng ating Panginoong Diyos at tayo ay lumakad sa kanyang pag-ibig. Ayon po kay Pablo, ang katotohanan ito ay ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang ating mabuting balita tungkol kay Jesus Christ
Ang good news of His coming, the good news of His death on the cross, the good news of His forgiveness. Ito yung mabuting balita ng bagong buhay sapagkat mismong si Jesus ay natalo ang kamatayan. The good news that all power and authority in this universe belong to Jesus. Amen po ba? The good news that faith is the only thing required of us. Ang pananampalataya lamang po ang kailangan natin upang matamo natin ang buhay na walang hanggan. The good news that all we must do is believe that Jesus did it all to make us right with God. Ano po? Ang magandang balita na ang lahat ay ginawa ng ating Panginoong Kristo upang maging matuwid tayo sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Alalahanin po natin yung sinasabi ni Pablo tungkol sa Roma 1:16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat taong naniniwala, una sa Hudyo at sa Grego din. Ang buong Biblia po, mga kapatid, ito po yung Ebanghelyo. Dahil ang buong Biblia ay isinulat para sa layunin ng pagtuturo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo at tungkol sa kanyang pagliligtas na kanyang ginawa. Kung nais nating mapatatag ang fellowship natin sa ating kapwa mananampalataya, una sa lahat, dapat mong malaman na meron kang bahagi na dapat mong gampanan. Amen po ba, mga kapatid? Kailangan nating malaman at maunawaan ang salita ng Diyos. We need to know the gospel. We need to know kung paano natin gagamitin ang Ebanghelyo upang patatagin ang ibang mananampalataya. At dapat nating malaman na ito ay ating gamitin sa diwa ng pag-ibig. Sa panahong ito, mga kapatid, ng pandemya, kung saan we are restricted sa ating mga pagkilos, sa mga ginagawa natin, ang tanong, mga kapatid, titigil ba tayo sa ating fellowship, sa ating kapwa mananampalataya? Titigil ba tayo sa pagtupad sa ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Sa ating pangunguna, sa ating pagtuturo sa kanyang mga salita, sa pagpapahayag, sa pagtulong sa kapwa, sa pananalangin, sa pagsasanay, sa pag-aaral, titigil po tayo sa lahat ng ito. Mga kapatid, nang isulat ito po ni Pablo, itong Epeso, siya po'y nakakulong. Hindi lang po siya naka-lockdown. Ano po? Hindi lang po simpleng naka-lockdown po si Pablo. Siya po ay naka-lock up. Ibig sabihin, nakakulong po siya sa loob ng rehas. Pero mga kapatid, hindi po ito naging balakid sa kanya upang ipagpatuloy niya yung ministeryong ipinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Nagpatuloy siya sa pagsusulat upang maiparating lamang niya yung malasakit niya sa iba't ibang kapatid, sa Epeso at maging sa iba't ibang iglesia. Hindi po naging sagabal yung kanyang kalagayan. Sa ating kasalukuyang panahon, mga kapatid, nakakaranas po tayo ng matinding pagsubok. Paano po natin may papakita yung ating fellowship sa Diyos at sa ating kapwa mananampalataya? Paano natin may papakita yung ating pag-ibig? Paano po natin mapapakita yung ating malasakit? Paano po natin magagampanan yung bahagi na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo bilang part ng katawan ni Kristo? Isa pong paalala po sa bawat isa sa atin, isang hamon. Huwag tayong titigil. Amen po ba? Don't stop. Huwag tayong mananatili, mga kapatid, sa isang sulok lang ng ating bahay. Dapat tayong magpatuloy sa ating paggawa. Dapat tayong magpatuloy na tupdin yung obligasyon, yung tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. In our present technology, mga kapatid, maraming paraan. Nariyan po ang internet, naandyan po ang Facebook, naandyan ang YouTube, naandyan ang Google Meet, naandyan ang Zoom, naandyan pa iba't iba pang mga platform. Ano po? Maraming paraan para paglingkuran natin ang ating pamilya. Maraming paraan upang paglingkuran natin ang ating kapwa mananampalataya. Maraming paraan upang abutin natin yung ating mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. Maraming paraan upang tayo magturo sa mga membro ng ating small group. Tandaan po natin
na kapag ginawa po natin yung gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na magkakaugnay, ginagawa ho natin ito ng tama, ng maayos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig at sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Kristo, it will nurture and build up the church. Amen, mga kapatid. Palalaguin at patatatagin ito ang iglesia, ang body of Christ. Mga kapatid, let's pray that God would help us, all of us, have a passionate commitment to a church, sa church na ipinakatiwala niya sa bawat isa natin. Huwag ho nating pabayaan ang ating church. Amen po ba, mga kapatid? Huwag ho tayong titigil sa paggawa, sa pagtupad sa tungkulin na ipinakatiwala sa atin. At gawin po natin ito ng maayos. Bakit po? Para sa kapakinabangan ng buong iglesia. Let's pray that we would be equipped to speak the truth in love to one another, and that we would be able to rejoice as we see true growth occurring in a local church family. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa pagsama po, Panginoon, sa amin sa umagang ito sa pag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan mo po ang bawat isa sa aming Panginoon na sa kabila, Panginoon, ng pandemyang ito na aming kinakarap, manatili po kaming matatag sa aming pananampalataya. Manatili po kami, Panginoon, sa pagganap sa mga tungkulin na ipinakatiwala mo sa amin. Manatili po kami, Panginoon, na magkaroon ng right fellowship sa aming kapwa mananampalataya. Magkaroon kami ng right fellowship, Panginoon, sa iyo bilang aming ulo, bilang aming leader ng aming church, Panginoon. Turuan mo po ang bawat isa sa aming Panginoon na yung mga gawaing ipinagkatiwala mo sa amin, magagawa po namin ito ng ayos upang maging kapakipakinabang ito sa aming kapwa mananampalataya. At higit sa lahat, Panginoon, magawa na namin ang lahat ng ito na may katyagaan at sa diwa ng pag-ibig na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, bagamat mahirap ang sitwasyon namin ngayon, Panginoon, bigyan mo po kami, Panginoon, ng lahat ng alternative ways, Panginoon, upang ang iyong salita ay aming maipahayag sa iba't ibang mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Maging daan, Panginoon, ang pandemyang ito nang lahat, Panginoon, ay kilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Nang lahat ay luluhod sa iyo at sasambahin ka at tatawagin kang Panginoon. Panginoon, sa iyo lamang po kami umaasa. Ikaw po ang may sabi, Panginoon. Kung kami hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Maraming pong salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot